Magandang araw sa iyo at salamat sa pagpapadala nitong napaka-interesanteng timeline ng Imperyong Persya. Ang misyon natin ngayon, himayin natin to. Oo, ang daming detalye nito, no? Sobra. Hindi lang basta petsa at pangalan, kundi yung koneksyon nito sa kasaysayan ng Israel at lalo na doon sa apat na magkakasunod na kautusan na naging daan para makabalik sila sa Jerusalem. Yun yung pinakasusi dyan. Okay, so bago tayo sumisid ng tuluyan, may mahalagang paunang salita dito yung may akda ng source mo. Prang kanyang sinasabi na hindi siya ang orihinal na nagsaliksik. Okay. Disclaimer agad. Oo. At maraming debate raw sa pagitan ng mga eskolar tungkol sa mga eksaktong petsa. Kaya ang gagawin natin, susundan lang natin yung lohika na inilatag niya dito. Hindi ito absolute truth, kumbaga. Isang napakahalagang paalala niyan. Kasi ang titingnan natin ay hindi lang basta isang listahan. Ang pinaka-puzzle dito, di ba? Ay yung 70 weeks prophecy. Tama! At para ma-decode mo yon, kailangan mong malaman kung kailan eksakto nagsimula yung countdown. So yung paghanap sa tamang kautusan, parang paghanap yan sa starting gun ng isang karera. Gets? Kapag mali ka ng simula, Siguradong mali rin ang dulo. so high stakes pala talaga. Sige, simulan natin sa pinakaumpisa. Ang punto de partida ng kwento ay yung pagpapatapon sa mga taga-Judea papuntang Babylonia, mga 597 BC. Dito nabanggit yung pagkadakip kay Haring Jeconiah. Oo, at kasama daw sina Mordecai at Hadassah, na mas kilala natin bilang si Esther, di ba? Dito nagsimula ang lahat. At pagkatapos ng halos 70 taon sa ilalim ng Babylonia, doon nagbago ang ihip ng hangin. Pumasok ang mga taga-Persya. At sino yung una sa timeline? Ayon sa talaan, unang namuno si Darionamedo. Siya yung nagtalaga kay Daniel bilang isa sa mga opisyal niya. Okay. Pagkatapos niya, pumalit yung manugang at pamangkin niya, si Ciro o Cyrus the Great. Isang napakasikat na pangalan sa kasaysayan. Oo, at noong 537 BC, naglabas siya ng isang kautusan na yumanig talaga sa mundo ng mga Hudyo. Ito na yung decree number 1 sa listahan natin. Ang sikat na utos ni Ciro. Yun na nga. Na nagsasabing, okay, mga Hudyo, pwede na kayong umuwi. Hindi lang yan, itayo niyong muli ang templo niya sa Jerusalem. Grabe yung impact nun. Oo, isipin mo, di ba? Pagkatapos ng ilang dekada, biglang may pag-asa. So, ang tanong, ito na ba yon? Ito na ba yung starting gun? Akala mo, di ba? Parang ang linaw na. Pero ayon sa source, hindi naging ganun kadali. May hadlang? Oo, nagsimula silang magtayo, pero hindi natuloy. Sa ilalim ng anak ni Ciro na si Cambyses na tinatawag ding Artaxerxes sa ibang talaan. Teka, yan yung sinasabi mong magiging problema natin mamaya, yung mga pangalan. Eksakto. So, ipinatigil yung lahat ng gawain, may mga kumontra, mga kalaban sa rehiyon, at ayon, tigil ang proyekto. So, false start, kumbaga. False start. Pero dito nagiging mas interesante ang kwento. Kasi pumasok sa eksena ang isa pang hari, si Dario ulit. Pero hindi na yung Mido. Hindi. Ito yung manugang naman ni Ciro. At noong 520 BC, naglabas siya ng pangalawang kautusan, yung decree number 2. At ito, parang mas matindi pa. Oo nga Hindi lang pahintulot Parang direktang utos, ituloy ang pagtatayo ng templo. At sinumang humadlang, parurusahan. Walang paligoy-ligoy. At dahil doon, natuloy na. Oo, natapos yung templo noong 516 BC. Kung bibilangin mo mga 72 taon mula nang masira ito, isang buong henerasyon din yun May templo na ulit sila. Okay, so may dalawang utos na. Parehong para sa templo. Natapos na ang templo dahil sa pangalawang utos. Parang mission accomplished na? Parang ganun na nga. Pero dito sa source mo, may malaking pero. Ano yung kulang sa dalawang kautusan na to para sa may akda? Bakit hindi pa rin ito ang hinahanap niyang starting gun? Magandang tanong yan. At yan mismo umiikot yung buong argumento ng source. Ang kulang, ayon sa kanya, ay yung kaluluwan ng lungsod. Kaluluwa ng lungsod? Oo, ang argumento niya ay ito. Ang isang propesiya para sa restorasyon ng Jerusalem ay hindi lang tungkol sa pagtatayo ng bato sa ibabaw ng bato.
Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng isang lipunan, Ah, ng batas, ng pamamahalaan, ng pagiging isang buhay na komunidad. Para sa kanya, ang templo, yun yung puso. pero hindi pa yun ang buong katawan. Eksakto. At doon, biglang hindi na sapat yung mga utos ni Nasiro at Taryo. Ah, okay. Ngayon mas malinaw. Hindi lang pala temple building ang hinahanap natin, kundi city building. Tama? Isang kautusan na mas malawak na bumubuo sa buong pagkatao ng Jerusalem. So kung hindi yung unang dalawa, saan tayo pupunta ngayon? At diyan na tayo aakyat sa susunod na baitang. Papasok sa eksena ang isa pang hari, si Artaxerxes. At ito, malinaw na Artaxerxes Longimanus na ang tinutukoy. Oo, dito mas malinaw na. At yung mga utos niya, ibang-iba na ang bigat at sakop. Sige, talakayin natin yung ikatlong kautusan, yung Decree number 3. Ito'y noong 458 BC. Sa ikapitong taon ng paghahari ni Artaxerxes. Isang grupo ulit ng mga Judyo ang pinabalik sa pamumuno naman ni Ezra. Pero base sa sinabi mo, hindi ito simpleng pauwi letter lang. Hinding-hindi, dito na nagbago ang laro. Paanong nagbago? Ang utos na ito ay hindi lang go signal para magtayo. Para na itong pagbibigay ng franchise para magtayo ng gobyerno. Wow, franchise talaga? Oo, kasi binigyan ni Artaxerxes si Ezra ng mga handog, pilak, ginto. Pero ang pinakamahalaga, binigyan siya ng otoridad. Anong klaseng otoridad? Otoridad na magturo ng batas, magtalaga ng mga hukom at mahistrado para ipatupad ang mga batas na yon. At exempted pa sa buwis ang lahat ng pari at manggagawa sa templo. Grabe, kompleto rekados. Talaga? So, hindi na lang ito tungkol sa estruktura, tungkol na ito sa sistema. Ito na yung pagtatayo ng katawan na sinasabi mo kanina. Eksakto. Ito na yung pagbibigay buhay sa komunidad. Kaya para sa may akda, ito ay isang napakatibay na kandidato para sa starting gun. Napakatibay, pero may isa pa. May isa pa. 13 taon ang lumipas, noong 445 BC, may lumabas na ikaapat na kautusan, Decree number 4. Ito naman para kay Nehemia. Ano naman ang kaibahan nito? Kung si Ezra ay nakatuon sa batas at lipunan, si Nehemias naman sa pisikal na security. Ah, okay. Si Nehemia kasi ay tagahain ng saro ng hari, isang posisyon na may malaking tiwala. At nalaman niya na kahit may templo na at may kaayusan, yung mga pader ng Jerusalem, wasak pa rin. Ibig sabihin, vulnerable sila sa atake. Oo, kaya't personal siyang nakiusap kay Haring Artaxerxes. At pinagbigyan siya. So, ang ikaapat na utos ay para naman sa pagtatayo ng mga pader. Ito yung literal na city building. Depensa, seguridad, pag-define ng hangganan ng lungsod. So, anong fascinate? What's fascinating here is, ayon sa argumento ng source, isa sa dalawang huling kautusan, itong kay Ezra o yung kay Nehemiah, ang pinakaposibleng simulan ng propesiya. Bakit? Anong common sa dalawa? Dahil pareho silang tumutugon sa konsepto ng pagpapanumbalik ng lungsod, hindi lang ng templo. Yung kay Ezra, para sa kaluluwa at sistema. Yung kay Nehemiah, para sa pisikal na katawan at proteksyon. Gets. So para sa may akda, alinman sa dalawang yan ang tunay na Jerusalem Rebuilding Decree. Yun ang argumento niya. Okay, malinaw na yung argumento. Mula sa apat, na-filter natin sa dalawa. Pero parang may twist pa dito, di ba? Kasi binabanggit sa source mo yung komplikasyon. Oo. Paano kung ang mga pangalang Artaxerxes o Darius ay hindi pala pangalan? Paano kung parang titulo lang yan tulad ng presidente or pharaoh? At diyan na nagsisimlang maging isang malaking palaisipan ang lahat. Ang tawag diyan ay honorifics. Honorifics. Kung ang Artaxerxes ay isang titulo na nangangahulugang Great King, posibleng maraming hari na gumamit niyan. Nako, ang gulo nun. Biglang nagkakagulo kasi ang presidente noong 1990 ay iba sa presidente noong 2010. Ganyang klaseng problema. Paano mo matitiyag kung sino ang kausap mo sa bawat dokumento? Nagbigay pa siya ng halimbawa, di ba? Yung Ahasuerus sa aklat ni Esther, na karaniwang sinasabi na si Xerxes ay.
Pero sabi ng may akda ng source mo, sa tingin ko, maling pag-aakala iyon. Yun yung sinabi niya. Hindi na niya pinaliwanag kung bakit, pero ang punto niya ay ipakita na hindi ito kasing simple ng pagtutugma ng pangalan sa isang tao. Maraming debate. Maraming interpretasyon, at yung pagiging komplikato niyan umaabot hanggang sa mga petsa. Paanong pati petsa? Kasi, if we connect this to the bigger picture, ang mismong may akda, napakaprangka niyang inamin na ang mga taon sa timeline niya ay mga estimates lang. Estimates lang. Oo, sinasabi niya na may mga pagkakaiba sa kalkulasyon ng iba't ibang scholar na pwedeng umabot ng hanggang 10 taon. 10 taon? Isang dekada yon. Ang laki ng agwat kung nagbibilang ka para sa isang propesiya. Napakalaki. Teka, so kung may kalituhan sa mga pangalan at hindi rin tayo sigurado sa mga eksaktong petsa, paano pa natin mapagkakatiwalaan ng timeline na to? Parang gumuho yung pundasyon. Yun yung iisipin mo sa una, di ba? Oo, parang sinasabi ng source na huwag tayong mag-away sa eksaktong petsa, ang importante ay nakita natin ang buong siyudad. Mas mahalaga yung pattern kaysa presisyon? Eksakto. At mas malalim pa dyan ang punto niya. Ang sinasabi niya, kung malunod ka sa detalye ng isang puno, baka hindi mo makita yung buong gubat. At ano yung gubat dito? Ang gubat dito ay yung hindi maikakailang pattern. 4 na sunod-sunod na kautusan mula sa Persia, lahat para sa pagbangon ng Jerusalem. Para sa kanya, iyan ang matibay na ebidensya. Yung sequence of events. Yung dalo, nagsimula sa isang gusali, lumawag patungo sa pagbuo ng isang lipunan, at natapos sa pagpapatibay ng depensa. Yan ang hindi maikakaila, kahit may debate sa petsa at pangalan. So, what does this all mean? Pagkatapos nating himayin ang lahat, ano yung natutunan natin mula sa source na pinadala mo? Ang sentral na ideya, yung paghahanap sa tunay na Jerusalem Rebuilding Decree bilang starting gun. Nakita natin yung 4 na kandidato. Ciro, Dario, at Artaxerxes. Yung kina Ciro at Dario, malinaw na para sa templo. Tapos yung 2 utos ni Artaxerxes, isa para sa lipunan kay Ezra at isa para sa pader kay Nehemia. At ayon sa lohika ng source, Nasa huling 2 ang sagot. At kung pipiliin mong pumili, baka mas matimbang pa yung kay Ezra dahil sa lawak ng sakop nito. yun ang tila lumalabas sa argumento niya. So, ano ang aral dito para sa'yo? Ang aral dito ay kung paano suriin ang mga sinaunang kasaysayan. Minsan, ang pinakamahalaga ay hindi yung pagiging 100% eksakto, kundi yung pag-uunawa sa daloy ng mga kaganapan. At sa lohika sa likod ng mga interpretasyon. Oo, yung pagiging prangka ng source sa mga limitasyon niya, na hindi niya ito original research, na may debate sa petsa, hindi yung kahinaan, kalakasan yun. Paanong naging kalakasan? Isang paalala na ang kasaysayan ay hindi isang saradong aklat. Ito ay isang patuloy na pagsisiyasat, isang pag-uusap. At ito ang iiwan naming tanong sa iyo para pag-isipan. Kung ang mga pamilyar na pangalan ng hari ay maaaring mga titulo lang at ang mga petsa ay may kaluwagan ng ilang taon, paano nito binabago ang pagtingin natin sa mga sinaunang talaan? Magandang tanong yan. Sa halip na isang perpektong linya ng panahon na may mga eksaktong tuldok, marahil mas angkop na tingnan ito bilang isang serya ng magkakaugnay na kabanata. At baka ang tunay na halaga ay hindi sa paghanap ng eksaktong sagot sa bawat tanong. Kundi sa pag-unawa sa mas malaking kwento na kanilang binubuo kahit hindi pa natin alam ang bawat detalye.